Nakita ni Joe Ghoul ang kanyang ugali at medyo nenas. Kayong mga arroganteng bata, hindi komportable ang mga mata nyo. Ngayon, puputulan ko ang isa sa mga braso nyo. Iniisip iyon, ibinaba niya ang kanyang sentro ng gravity, sumugod kay Joe Ghoul. Nakatayo pa rin doon si Joe Ghoul nang may pagmamalaki. Mabangis na ngumiti ang mukha ni Tang Hao, sa pagwagayway ng kanyang kamay, parang may tatlong jet ng hidden energy na lumabas mula sa kanyang manggas. Nakatayo pa rin doon si Joe Ghoul, pinagmamasdan ang lahat ng may matinding konsentrasyon. Mayabang na tumawa si Tang Hao, 12 ng silver needles na kasing nipos ng buhok ng kalabaw ang lumipad sa harap ng mga mata ng mga tao nang hindi napapansin ng sinuman, nagtapos sa isang galaw lang. Gayunpaman, masyado siyang masaya ng maaga. Pagkatapos yun, biglang gumalaw si Joe Ghoul, isang perpektong swing ng kanyang espada ang nagpalipad sa lahat ng Oxeer needles. Napasinghap si Tang Hao, pero hindi iyon nagtapos doon. Patuloy siyang tumalon sa hangin, gumagalaw ng mabilis, mahusay niyang winigayway ang kanyang espada para putulin ang kanyang hidden weapon. Palapit siya ng palapit, at ilang segundo lang ang nakalipas, nakatutok na ang espada sa leeg ni Tang Hao. Dahil sa suntok na iyon, natambo siya paatras at tumama sa supporting pillar. Umikot ang mga mata ni Dang Tang. Kapwa napasinghap sina Patriarch Chu at ang General Manager. Bumantong hininga si Baek Chun at ngumiti, syempre. Natalo si Tang Hao hanggang sa bumula ang bibig niya at nawala ng malay. Naging tahimik ang kapaligiran. Biglang iniliko ni Joe Ghoul ang kanyang ulo at tumingin ng diretsyo sa harap. Nagngisi siya ng mapanukso, tapos sinabi, sunod. Nakatayo pa rin doon ang isang batang knight. Isang galaw lang, pagkatapos ng lahat. Anak si Tang Hao ng pinuno ng pamilya Dang, kahit hindi siya top expert, bihasa siya sa dark weapon techniques ng pamilya Dang, kaya paano siya matatalo ng ganito kadali. Gayunpaman, natalo si Tang Hao, natalo sa isang galaw lang, walang labis na galaw, isang kisap mata lang, para maging eksakto, isang split second. Dahil sa kapabayaan, walang saysay ang magsabi ng kahit ano ngayon. Ang paghuli sa mga loopholes ng iyong kalaban ay isa ring anyo ng lakas. Sa kabilang banda, inilipat ni Joe Ghoul ang kanyang kamay na may hawak na espada ng may lihim na kagalakan. Ang pamilya Tang ng Sichuan, na dating malakas na pader na hindi ko malalampasan, ay pabigat din na nakadikit sa akin sa buong buhay ko, pero kanina lang, nasira ko ang pader na iyon. Isang matinis na boses ang tumunog, nagbabalik sa kanya sa realidad. Ano ang susunod? Kinurot niya ang sulok ng kanyang bibig at tumingin. Muling nagbiro si Chung Mayang, naghahanap ng cruise na pupuntahan, nakakatakot iyon. Iyon ang susunod, nagpapanggap lang. Sunod. Namula si Joe Ghoul at tumalikod, wala nang pakikitungo sa mga taong ito. Huwag kang lilingan. Pinatatag niya ang kanyang kalooban, tapos lumingon sa espada at nagtanong, balak mo bang umatake? Binigyan kita ng sapat na oras para mag-isip. Galit na galit ang lalaki na lalabas na sana siya, pero nang ahas ang batang ito. Biglang may braso na hamarang sa kanya, kapatid. Nagutos si Dang Tang na umatras, pero ang lalaking iyon. Nagbigay siya ng malamig na tingin kay Joe Ghoul, iniisip na hindi gaanong magkaiba ang lakas ni Tang Hao at Dangman, kung hindi dahil sa swerte ang pagkatalo ni Tang Hao, mahihirapan ding iwasan ni Dangman ang parehong resulta. Sinabi niya, hindi mo siya kalaban, dalhin mo si Tang Hao pababa. Naiintindihan. Matapos magbigay ng mga tagubilin, si Dang Tang mismo ang lumaban, nagpapatawad sa kabastusan ng kanyang kapatid. Gayunpaman, iba ako sa kanila, dapat kang mag-ingat. Tahimik siyang tiningnan ni Joe Ghoul at sinuri siya, nararamdaman ang kanyang lakas. Bago pa siya makapag-isip, kusang tumigas ang kanyang katawan. Ang 5 dakilang pamilya, hindi tulad ng ibang sekta, mayroon lang silang ilang elite sa kanila. Kung sila ay masters tulad ng 2 dakilang disipulo ng martial arts o higit pang master sword dragon para harapin siya, natatakot akong kailangan nating personal na umatake ang martial sword dragon. Sa madaling salita, kasalukuyan kong hinaharap ang sword dragon na nakalaban ng kapatid ko dati, nakakakaba, hindi, dapat kong sabihing nasa sabik ako. Gaano ako kalakas naging? Sa pag-iisip tungkol sa kakayahang i-verify ito, hindi ko mapigil ang makaramdam ng pananabik at panginginig.
Biglang sumigaw si Chung Mayang, "Hoy, senior brother, nakakainip ng magsalita, bakit ka nagpapabalik-balik at nakakalimot? Ilang beses ko nang sinabi sa iyo sa larangan ng digmaan, ang unang nanguudyok ang unang mamamatay, bakit hindi ka nakikinig? O gusto mo bang mamatay ng ganoon? Kaya bakit hindi mo ilubog ang ulo mo sa palanggana ng tubig at mamatay? Bakit mo gustong mamatay sa kamay ng iba?" Ang mga salita ay parang kutsilyo na tumutusok sa dibdib ni Joe Gul, pero sapat na ang mga iyon para makapag-focus siya. Nababaliw na ba ako? Sobrang kaba at pananabik sa harap ng kalaban dahil lang gusto kong subukan ang sarili kong lakas. Konsentrasyon, ang asensya ng Hua Mountain Swordsmanship ay nasa pagiging banayad ng dulo ng espada, tama iyan. Huminga ng malalim si Joe Gul at naglabas ng hangin, hinawakan niya ng mahigpit ang espada na nakaharap sa harap, sa pamamagitan lang ng lubos na pagkontrol sa espada. Sa pamamagitan lamang ng ganap na pagkontrol sa espada, maipapakita niya ang buong lakas nito. Panatilihing malamig ang ulo, kailangan ding malamig ang puso, malamig, mas malamig. Nagkonsentre si Joe Gul, ipinikit ang kanyang mga mata para magmuni-muni ng matagal, at sa wakas ay bumalik sa serious mode. Tumunog ang dila ni Chung Mayang, kailangan niyang sabihin iyon bago niya maalala. Sumulyap sa kanya si Baek Chun, naisip niya sa sarili, kung siya ang gumawa nito, mas simple sana ang mga bagay. Pero sa halip na piliin ang madaling paraan, pinili niyang pigilan ang kanyang kawalan ng kapanatagan at matiyagang magmasid hanggang sa katapusan. Ang mga batang ibon ay hindi kailanman magiging mature kung patuloy silang magtatago sa ilalim ng mga pakpak ng inang ibon. Kung natatakot kang madapa o mahulog sa tubig ang iyong mga anak, hindi mo sila hahayaang lumapit sa pampang ng ilog, kung gayon, hindi kailanman matututo ang mga bata kung paano lumangoy. Bitawan mo sila, kahit nag-aalala at hindi ka panatag, kailangan mo pa ring magtiwala at bitawan sila, iyon ang tamang paraan ng pagsasanay. Sa puntong ito, bigla siyang ngumiti, "Oo, akala ko mas magaling akong mamuno sa aking mga disipulo kaysa sa kanya, pero malayo pa rin ako. Nagtitiwala sa aking mga disipulo at nagtitiwala sa mga disipulo ng Hua Sect, nagtitiwala ako sa kanya." Pinagmamasdan ni Dang Tang ang bawat galaw ni Joe Gul at hindi mapigil ang humanga sa kanyang kakayahang magkonsentra, hindi. Marahil, lampas na ito sa konsentrasyon at umabot na sa kaharian ng kawalan ng pagkamakasarili. Makakakonsentre ba ako ng ganoon? Hindi bababa sa ngayon, pero ang konsentrasyon ay paraan lang para madagdagan ng lakas, wala itong gaanong ibig sabihin sa harap ng napakalaking lakas. Iniisip iyon, bigla niyang itinaas ang kanyang kamay, ang galaw ng pagwagayway ng hidden weapon ay eksaktong katulad ni Tang Hao, pero ang momentum at lakas ay parang superior. Mabilis na yumuko si Joe Gul para iwasan iyon, nagulat siya, napakabilis nito, ang huling atake ay napakabilis na walang oras para mag-react. Ang hidden weapon na naiwasan niya ay pain lang, sa sandaling mawalan ng balanse si Joe Gul, dalawa pang hidden weapons ang lumipad papunta sa kanya, ilang milimetro lang ang layo mula sa kanyang mga mata. Mayabang nangumisi ang upper line, sa isang sandaling parang tapos na ang lahat, biglang nag-react si Joe Gul, ginamit niya ang kanyang espada para itusok sa lupa bilang binti, at ang buong katawan niya ay bumagsak ng diretso paatras. Sunod, inilagay niya ang kanyang mga kamay sa lupa, itinaas ang kanyang mga braso para hawakan ang espada, at pinalipad ang dalawang blades. Pero kahit ganoon, hindi pa rin siya ligtas, dahil sa kabilang banda, patuloy na naglalabas ng nakal-alasong gas ang espada. Hindi mapigil ang bumulala si Joe Gul, ang kanyang mga galaw ay maayos at ang kanyang bilis ay nakakamangha. Kahit na simpleng flying knife technique lang ito gamit ang internal force, umabot na ito sa nakakatakot na antas ng pagiging perpekto. Ang pinakamahalaga, parang alam niya ng maaga kung saang direksyon ako iiwas at patuloy na umaatake, kahit hindi nalasan ang flying knife. Sa bilis at katumpakan na iyon, isang tama lang at mawawalan ka ng buhay. Nag-isip sandali si Joe Gul sa pagkakataong ito, naghagis si Dang Tang ng 5 kutsilyo ng sabay-sabay. Kinailangan ni Joe Gul na aminin, malakas ang lalaking iyon, tunay siyang malakas na tao.
pero pinatatag niya ang balanse ng kanyang katawan at mabilis na tumapak sa lupa para lumikha ng momentum, tapos biglang sumugod ng diretsyo papunta sa flying knife. Sa sandaling ito, bigla niyang naalala ang oras ng pagsasanay noong nakaraan, nang gumamit siya ng bato para itali ang espada at kinailangan niyang gamitin ang isang kamay para hawakan ito ng matatag. Sinabi ni Chung Mayang, huwag kang matakot, ang espada ang iyong braso, tandaan mong mabuti. Ang martial arts mula sa Hwasek School ay inilalagay ang lahat ng asensya nito sa pagiging katanji tangi ng dulo ng espada, kailangan lang ganap na kontrolin ang espada, makakagawa ito ng apricot blossoms na mamukadkad. Bumalik sa kasalukuyan, bago pa umatake ang kanyang kalaban, hindi nag-atubili si Joe Gul na itaas ang kanyang espada pabalik para maghanda sa atake, malakas na kalaban, mapanganib, kaya ano? Ang apricot blossoms ng Hwasek sect, kahit sa bagyo o malamig na nyebe, buong pagmamalaki pa ring mamumukadkad, anuman ang sitwasyon, mamumukadkad ang apricot flowers, ang pawis ko, ang mga pagsisikap ko, mamumukadkad. Sa sandaling ito, lumitaw ang isang pamilyar na maliwanag na pink na ilaw kasama ang namumukadkad na apricot petals na lumilipad sa hangin. Labis na nagulat sina Shu homeowner at Baekchun, bahagyang ngumiti si Chung Mayang, at si Joe Gul, na winuwagayway ang kanyang espada sa hidden weapon na nasa harap niya, lihim na sumigaw, at namukadkad ang 7 apricots, aking wallflower, isang napakatalinong galaw na nagpapaliwanag sa langit. Lumipad ang light flower petals sa katawan ng blood ng dahan-dahan, pero sapat na para mawala ang kanilang lakas, isa-isang bumagsak ang mga espada, nawala rin ang aura ng 7 swords. Masaya si Joe Gul, nakalusot siya, pero nang itaas niya ang kanyang ulo para tingnan ang kanyang kalaban, nakatuon pa rin ni Dang Tang ang kanyang internal strength sa natitirang espada, natigilan siya, iyon. 11 flying knives, narinig ko na yun dati, ang 11 flying knife, ang flying knife technique ng pamilya Tang ay gumagamit ng 11 flying knives, ang 11 flying knife ay magnanakaw ng kaluluwa ng kalaban sa isang kisap mata. Dahan-dahan, napakabagal, hindi ka pani-pani walang mabagal, parang hindi ito tatama sa lupa. Nasa hangin si Joe Gul, tiningnan niya ang espada, pero parating na ito, tiyak na darating ito. Pinagpapawisan si Joe Gul, umabot sa pinakamataas ang kanyang konsentrasyon, nakatitig sa dulo ng kutsilyo na iyon, nakakatakot, ang mga salita ay tumutunog sa ulo ni Joe Gul ngayon, parang nahipnotis mo siya nito. Biglang nanlaki ang kanyang mga mata, malinaw na ipinakita ng kanyang mga mata ang imahe ni Joe Gul, nakuha niya ito, naghihintay lang sa sandaling iyon. Inilunsad niya ang 11 throwing knife gamit ang lakas ng kanyan, diretso kay Joe Gul. Mabilis siyang tumalon, winagiway ang kanyang espada at hinampas ito, pero parang may gravitational force ang flying knife, hindi nagbago ng direksyon, patuloy itong lumipad diretso sa kanya. Ikaniling niya ang kanyang ulo, pero hiniwa pa rin nito ang kanyang leeg. Sumirit ang sariwang dugo, nawalan din siya ng balanse at bumagsak. Parang tapos na ang lahat, pero sa huli, ginamit ni Joe Gul ang kanyang mga paa para magbalanse at tumayo sa lupa. Tumalon si Joe Gul papunta sa runway, muling lumitaw ang aura ng sword flower. Nang hindi siya pinapayagang mag-react, itinaas niya ang kanyang espada at itinusok ng diretsyo pababa sa harap ng daan. Nanlaki ang mga mata ni Dang Tang sa eksenang nasa harap niya, bakit ang apricot flower, itinusok ng espada ni Joe. Gul ang buhok ni Dang Tang malapit sa kanyang jugular artery. Lumilipad pa rin ang apricot flower sa kalawakan. Tumayo si Dang Tang nang walang galaw at nanood, humihinga siya ng malalim dahil pagod siya, pero mabilis siyang kumalma at sinabi, sunod. Hinugot ni Joe Gul ang kanyang espada at itinutok sa leeg ni Dang Tang, sinasabi, malamang hindi ka na makakapagpatuloy sa pakikipaglaban. Gayunpaman, nanalo kami. Lumilipad ang apricot petals sa langit. Nanatiling walang galaw si Dang Tang, nakatingin sa lumilipad na apricot blossoms. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagkabigo, sa wakas ay nag-react siya at ibinaba ang kanyang mga mata, natalo, isang ganap na pagkabigo ng walang anumang dahilan. Hindi pa rin makapaniwala si Patriarch Chu sa nakita niya, paano iyon nangyari?